Mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, bakit nilikha ng Diyos ang sex? At mayroon tayong concept ng sex and theology. So, sex and purpose is not merely physical pleasure, but a purpose gift from God. From God in scripture is designed for union, Genesis chapter 2 verse 24, procreation, Genesis chapter 1 verse 28, and covenant faithfulness, Hebrews chapter 13 verse 4. It reflects God's intention for intimacy, fruitfulness, and holiness, pointing to His creative power and covenantal love. At makita natin ito sa Genesis chapter 1 verse 28. So God created mankind in His own image, in the image of God He created them, male and female He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase its number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. At sa Tagalog po, kaya't nilikha ng Diyos sa mga tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang, kaya ng kanyang nilalang isang lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito, at magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda at dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, the purpose of sex is pleasure. So, ang purpose pala ng mga bagay na ginawa ng Panginoon is to have pleasure sa mankind na kanyang ginawa sa kanyang wangis. At sa second teaching naman natin, the purpose of sex is procreation. So, ang purpose pala is to create some people na mag-uutos sa mga namumuhay sa hindi lang sa tao or sa lupa na nabubuhay, kung hindi rin sa dagat, sa mga ibon na nasa himpapawid. Sa third teaching natin, the purpose is to praise. So, ang purpose ng bagay na yun is to praise our God. And sa ating application naman po, praise the God first. So, kailangan din pala natin praise si God sa paggawa ng mga bagay na yun, dahil siya yung naging way kung bakit nagkakaroon ng mas maraming tao at namamahala sa ating mundo. At sa second application naman, procreate of having lots of babies. So, hindi mo pala kailangan maging malungkot if you have babies on your tummy. So, kailangan mo pala maging grateful dahil galing siya sa ating Panginoon. And sa third application naman natin, please your partner and vice versa. So, kailangan mo palang i-please yung partner mo every time you're doing that. And syempre, vice versa dapat. So, hindi lang siya yung may gusto, but ikaw din. And sa ating discussion naman, why is it important to understand purpose God's first? So, kailangan natin siya maintindihan kasi napakalawak ng ibig sabihin. Hindi lang siya nagpo-focus on how it works, but mas marami siyang learnings na matututunan. And alternative question, what have you learned from this devotion? So, natutunan ko sa devotion natin ngayon na yung mga bagay na yun is not funny na pag-usapan, but then isang napakalaking bagay na pwedeng magkaroon ng learnings sa isip mo. Hindi lang kasi siya ginawa to have some fun, but then ginawa siya ng Panginoon to praise Him. And how can you practically apply your devotion? So, may apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamamagitan ng mas palawaking pa yung kaalaman sa bagay na yun. Dahil nga, gaya na sinabi dito, it came from God. Binigay niya sa atin yung bagay na yun for us to know a lot. So, ayun damo po for our today's discussion. Thank you for watching.